Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, nandito po tayo ngayon sa MCL Livestock and Wholesaling. Ituturo ko po sa inyo kung paano magpaitlog ng catfish gamit ang pituitary gland. Ayan po, kung paano po yung proseso namin. Iba-iba po kasi yung proseso. Siyempre, una tatanggalan po natin yung ulo ng lalaki para po dyan makuha natin yung pituitary gland. Tapos po yan, ang pituitary gland ay matatagpuan sa ibabaw ng utak ng hito. At kulay puti po yan. Ilalagay po natin sa lalagyan na may acetone. Yan po. Tapos yung mga hormones ng lalaki, ilalagay po natin sa baso at ilalagay po natin sa refrigerator kasi bukas pa yan po magagamit. At yan po yung mga karne ng lalaki. Yung mga lalaki po talagang pinapatay yan. Pwede pong iluto yan o pwede pong ibenta. Tapos po yung pituitary gland na kinuha natin kanina, kailangan po niyan durugin po natin ng maayos. Yan, paghalu-haluin po natin yung pagdurog yan, lagyan po natin ng sodium chloride. Tapos isalin po natin sa pag-inject na 10 ml. Bago natin inject, syempre i-massage po natin yung batok ng babae. Yan po, lagyan po siya ng 5 ml sa kabilang banda po. At tapos lalagyan din po natin ng 5 ml sa kabila. Yan. Kasi po malaki po yung size ng hito. Siguro may laman yan hanggang 200,000 kasi po malaki, kaya dalaw po yung maawak. Yan po, kinabukasan po lalaki po yung tiyan yan. Yan. Yan po yung mga breeder nating babae. Pwede nating i-massage na yan para lumabas po yung mga itlog niya bago po natin lagyan ng hormones ng lalaki. Yan po. Imamassage na po natin yan at hanggang may lumalabas po yan. Huwag po natin hinto hanggat may lumalabas at pag may dugo na po yung mga itlog na lumalabas, hindi na pwede nun. Ibig sabihin wala na. Yan po yung mga hormones ng lalaki. Ihalo po natin sa sodium chloride tsaka sa itlog ng babae para sumiksik po sa mga itlog, para maging fertile yung mga itlog, para po mapisa sila. Yan po, yung natira, yung balat niya, may makukuha pang katas dyan. Yan, ipipiga po sa manipis na net. Yan. Tapos haluhaluhin po yung mga itlog para ma-fertilize po ng maayos yung mga itlog bago natin ilagay po sa hatching net. Yan po yung hatching net. Ilalagay po natin sa hatching net yung mga itlog na sinangkapan po natin. Siguraduhin po natin na maayos yung pagkalagay. Dapat hiwa-hiwalay, hindi patong-patong para po kapag napisa, hindi po magkadikit-dikit yung mga napisang hito. Yan po. Kinabukasan po yan. Napisa na po yung kulay red na yan. Mga hito po yan na napisa na yan. Medyo mahina pa kaya nasa sulok po sila. Kinabukasan yan, maghiwa-hiwalay po yan. Kasi po medyo malakas na. Yan po, yan. Kinabukasan, yan na po yung mga napisa. Medyo nagkahiwa-hiwalay na. At medyo malakas na po sila. Sa susunod na araw niyan, magkukulay itim na po yan. Yan, magkukulay itim na po yung mga napisang fingerlings. Ayan po. Ayan po, ganyan po sila kadami. Ayan, naging kulay itim na po sa next day po yan. Pwede na po silang kumain yan ng tubipex na po, yung mga parang mga maliliit na bulate na nanggagaling sa Bulacan po yun. Sa Bulacan po namin yan, yung mga tubipex po yan. Kumakayan. Yan po, next day, yan po sila. Up to 7 to 10 days po yan, pwede na pong ilipat yan sa earth pan. Yung earth pan po, yung pispan na putik, po. Yan po, ayan, 7 days to 10 days po, yan po. Halos sa 10 days na po yan. Nilagay namin sa isang lalagyan, kalahati po ng isang box. Bali, 2 ganyan po yung isang box. Ganyan po kadami yung napisa. Yan po, ilalagay na po yan sa earth pan. Yan po. Yan po ang earth pan para mabilis pong lumaki at mga ilang araw lang po ay pwede na po siyang isizing para hindi po magkakainan. Kasi po kapag naunang lumaki yung iba,
mabilis lang pong mawala yung mga maliliit kasi po kakainin lang nila. Kaya yan po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana may nalaman po kayo.